Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Sa ating simbahan ngayon, ito po yung ating lalakaran susundan ngayon. Kaya meron po tayong vision, mission, or values. So inilagay na po natin yan para lagi natin maalala yan sapagkat ito po ngayon hindi lang sa ating simbahan dito sa Pinohonan, kundi sa buong Door of Faith all over the Philippines. Now we have 101 total churches. So lahat po yan, ito po ang direksyon na lalakaran po ng ating mga simbahan. Okay, so ano po yan? Dapat ma-memorize po natin yan. Nakalagay, basahin po natin. Ano yung vision? DFCCI is united to plant churches nationwide and beyond. Ano ulit yung vision? Ulitin natin. Ano yung vision? Ano ulit yung mission? Proclaim the gospel and multiply disciples. Sabihin mo na sa tabi mo, memorize mo yan. So, ibig sabihin, magtatayo po tayo ng mga simbahan ngayon. At para mangyari yan, syempre, kailangan ipangaral natin ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. So, meron po tayong core values. Ibig sabihin, dapat lahat ng galaw natin, lahat ng gawain natin, konektado rito. Okay? So, naglagay po tayo ng acronym. Yung ginamit natin yung DFCCI. So, ano yun? D stands for? Okay, ano pa? F. C, and letter I. Ayan, i-memorize po natin. So, dapat lahat ng gagawin natin konektado dyan. Diba? Yung disciple making, family-oriented, Christ-centered, church planting, and influential ministry. Ngayon sa akin tatalakayin ngayon, para mangyari talaga ang lahat ng ito sa mga natin. Importante yung meron tayong asanin dyan. Yung burden. So the title of this message, Burden Bearer. So in Genesis chapter 49, verses 14 to 15, ito po nakasulat, ikaw, Isakar, katulad ka ng malakas na aso, pero nagpapahinga sa tirahan ng mga tupa. Itiisin mong magpaalipin kahit pa pagpasanin ka ng mabigat at sa pilitang pagtrabahuhin. Basta't mabuti at sagana lang ang lupain dito. Dito po mapansin natin, itong si Isakar ay itinulad sa isang malakas na aso. Bakit kaya sa isang malakas na aso itinulad itong si Isakar? Sino po rito nakakita na ng aso? Literal. Wala pa? Pero siguro sa picture, alam natin yan, di ba? Donkey. Alam niyo ba kung ano ang nagagawa ng donkey? First, sinabi rito, donkey ay merong taglay na lakas. Malakas. Isang donkey. Alam niyo bakit? Sapagkat ang isang magagawa na matindi ng isang donkey ay yung siya ay makapagbuhat ng mabibigat na bagay. Di ba? Katulad ito, sa picture na yan. Donkey yan. Pero meron siyang pasan. Napakabigat. Another picture. Ayan, bahay na ata yan. Dala-dala niya yan. Another picture. So, papasin natin sa mga donkey, di ba? Sila ay napapakinabangan sa mga pagdadala. Hindi lang basta dadaling mga, kahit mabibigat, dinadala nila yan. Now, because the title of this message is Burden Bearer. Dahil meron tayong vision at mission ngayon to plant churches nationwide and beyond. Hindi lang sa Pinohonan, hindi lang sa Pilipinas. Hindi saan man tayo dalhin, ano po, ng banal na Espiritu na makapagtayo ng simbahan, Door of Faith. Ngayon, we are planning because of this vision and mission
plant churches here in Binangonan. Not just in Binangonan, but in every barangay in Binangonan. Can you say amen to that? So initially, ito muna po ang gagawin natin. Initial target natin, 5 barangay. Ito sa Binangonan. Bakit kailangan tayo maglagay ng maraming simbahan? Kung alam nyo ang populasyon ng Binangonan, napakarami. Ito baka nasa kalahating milyon na po tayo. 500,000, if I'm not mistaken. Pero ganun ang napakarami. Eh kung ito lang ang simbahan na itatayo natin, ay may second floor na. Saan ilalagay ito? So maraming tanong mo, Pastor, ba't naman lahat gusto mo? Hindi ko gusto yung gusto ni Lord yun. Ang gusto ni Lord, buong Binangonan, makakilala sa Panginoon. Could you imagine kung lahat ng tao sa Binangonan, kagaya mo? Ano mo yung katabi mo? Nakakilala sa Panginoon. Binago at patuloy na binabago ang buhay. Hindi na namumuhay sa kasalanan. Hindi na gumagawa ng masama. Hindi na nanlalamang ng kapwa. Kung mula sa mayor, vice mayor, councilors, lahat ng local government officials, at pagkatapos, lahat ng tao sa Binangonan ay kagaya. Ano yung mangyayari sa lugar natin? Wala nang kulungan. Amen? Wala nang makukulong. That is the will of God. That's why we need to win Binangonan for Jesus. Kagaya mo. Kaya, pinapanalangin natin ngayon sa lahat ng barangay dahil sa dami ng tao dito sa Binangonan. Kulang pa ang mga nakatayong simbahan ngayon. Para makuha natin ang Binangonan at dalhin para sa Panginoong Hesus. Ay importante ngayon, itong vision na napakaganda na binigay sa atin ng Diyos sa Toro of Faith, na magtayo ng mga simbahan. So initially, 5 barangays na muna ang tatargetin natin. So uunahin natin, siyempre ito, may batingan na tayo. Kasama dyan, yung Mambo, Natala, Makamot, at Kalumpang. So yung 5 barangay na yan, sa tulong ng banal na Espiritu, magtatayo po tayo ng simbahan. To win Binangonan for Jesus. Ngayon, hindi natin mawiwin ang Binangonan for Jesus kung hindi mo naman burden ang Binangonan. Kung wala tayong pasanin sa Binangonan. Sino kaya ang magtatagumpay upang madala ang buong Binangonan sa Panginoon? Una-una, siyempre, yung may pasanin. Yung may burden. Katulad ng donkey. Burden bearer yan. Ay, ang pagdating sa burden o pasanin, lagi natin tatandaan, si Lord ang pinanggagalingan niyan. Hindi manggagaling sa. Ano na? Burden para sa Binangonan? Hindi manggagaling sa iya. Sa Panginoon, manggagaling yan. Ay, kuhaan. Bakit? Bakit sa Panginoon ang gagaling? Kasi talaga siya ang mas nakakaalam at mas nakakakita ng mga pangangailangan. Ngayon, kung sa Panginoon ang gagaling ang burden o pasanin, paano naglalagay si Lord ng burden? Paano niya tayo nabibigyan ng pasanin? How to become a burden bearer? Number 1, that is through intercession. Sa Bible, mga kapatid, ang isang donkey, bago lagyan ng mga papasanin niya, bubuhatin, kahit mabibigat, hindi basta-basta ipinapatong sa likuran niya yan.
Alam ng donkey yun that he is a burden bearer. Sapagkat alam din niya na siya ay merong lakas to do that. Pero hindi basta-basta yan ilalagay sa likuran niya. Alam niyo, kapag siya ay lalagyan na ng pasanin, alam niyo gagawin ng donkey? Lumuluhod. Yan ang isang donkey. So para magkaroon pala tayo ng burden, matatanggap natin yan galing sa Panginoon kung lumuluhod din tayo. So anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Yung pananalangin. Tanong mo sa kapatid mo, nagpe-pray ka ba? Maganda na yan. Kung nagpe-pray ka. Kaya lang maraming klase ng prayer. Baka ang sinasabi mo nagpe-pray ka, yung tinatawag na prayer of supplication. Anong prayer of supplication? Yung panalangin, isupply ni Lord yung pangangailangan mo. Baka yun ang sinasabi mo. Kaya lang ang sinasabi natin dito, yung intercession. Iba po yun. Pero alam nyo, sa Bible, the greatest intercessor, si Jesus pa. Alam nyo kung bakit? Kasi hanggang ngayon, naroon siya sa itaas, namamagitan sa atin at sa Diyos. At hindi lang yun. Alam nyo ba na ang Diyos ay naghahanap ng intercessor? Pasinin natin sa Ezekiel chapter 22 verse 30. Naghahanap ako ng taong makapagtatanggol ng lungsod. Parang naghahanap ako ng taong makapagtatanggol sa binangonan at mamamagitan sa akin at sa mga tao sa binangonan para hindi ko gibain ang lungsod na ito pero wala akong nakita. Dito kaya maghanap ang Diyos ng mamamagitan sa mga taga-binangonan at sa Kanya. Yung nakita kaya siya. O ang sasabihin din niya rito, meron man akong nakikita, Pastor. Hindi na ba yung katabi? Ikaw ba may nakikita dyan? Alam niyo, ang mga Kristiyanong nasa intercession, sila yung mabibigyan ng burden. At pag wala ka sa Biblia, hindi ka mabibigyan ng burden. Kaya walang nagiging pasanin. Ngayon, para bigyan ka ng pasanin nila, ano sabi dyan? Dapat nakita kang nakaluhod. May prayer ka dyan. Ang nakakalungkot, yan ang wala. May prayer pero walang intercession. Bakit? Kasi ang prayer of intercession, hindi pa nanalangin para sa sarili yan. Ang prayer of intercession, pananalangin para sa iba yan. Madalas, ang prayer mo, baka puro sa'yo. At hindi tayo nananalangin para sa iba. Yan ang ibig sabihin ng intercession. Hindi lang ikaw ay may pasanin sa sarili mo, sa pamilya mo, pero sa iba. Ngayon, sa vision at mission na ito na ibinigay ng Diyos sa atin, importante ang intercession. Yan ang pagkakataon ng Panginoon para mabigyan ka ng pasanin para sa binangonan. Are you following? E paano kung ang Christian dito hindi marunong lumuhod? I'm not saying literally you need that. We're talking about prayer. Paano kung ang mga Christian dito hindi mga intercessors?
Tandaan nyo, kapag walang burden, walang gagawin niyo. Huwag ka lang gumagawa sa may mga pasanin ka. Ngayon, kung wala kang pasanin sa pinangonan, wala kang gagawin para sa pinangonan, siyempre. Wala ka naman pasanin dito sa pinangonan No. Hindi ka kikilos para sa pinangonan. Wala kang iisipin para sa pinangonan. Kaya kapag walang burden, ganito yan. Tama o mali, may resulta o wala, okay lang. Wala naman akong pasanin dyan. Kahit anong mangyayari dyan, I don't care. Bakit? Wala kasing burden. Halimbawa, kung wala kang burden sa pinangonan, wala kang gagawin para sa pinangonan. Halimbawa, kahit sa pinagtatrabahuhan mo, kung wala kang burden dyan, wala kang gagawin para dyan. Sa school, estudyante dito. Wala kang pasanin sa school, wala kang gagawin dyan. Bilang Kristiyano. Kahit nga sa mga kapitbahay mo, bilang Kristiyano ka, pag wala kang pasanin dyan, wala kang gagawin dyan. Pero pansinin nito. Yung sinabi ng salita ng Diyos, ikaw isa ka. Katulad ka ng isang malakas na asno. Pero anong sabi rito? Nagpapahinga sa tirahan ng mga tupa. Ano sabi ng Bible sa atin? Kayo ay katulad ng mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya kayo ng landas. Nawala kayo sa landas ng Panginoon. Yan ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except you. But we're like sheep. Pero dahil nakakilala ka sa Panginoon, ikaw ay tinutulad dapat ngayon sa isang asno. Are you following? Malakas na asno. Bakit? Paul says, I can do all things through Christ who strengthens me. Sa ibang salin yun, ako ay may sapat na lakas na gawin ang lahat ng bagay. Did you know that? Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Kaya lang sayang naman kung walang burden. Tapos sabi ng verse 15, Genesis 49, isinin niyo kapag may burden. Sabi niya rito, diba, ikaw ay isang malakas na asno, ngayon, na nasa kalagitnaan ng tupa. Naliligaw ng landas. Tapos sabi ng verse 15, ito'y may burden ha, titiisin mong magpaalipin. Kahit pa pagpasanin ka ng mabigat, titiisin mo yun. Yan ang may burden At sa pilitang pagtrabahuhin, basta't mabuti at sagana lang ang lupaing titirhan mo. So kaya mong magtiis kahit mahirap, kahit mabigat, kahit pilitin ka pa. Gagawin mo. Bakit? Kasi may nakikita kang magandang na mangyayari. Parang sa trabaho yan. 8 to 5. Pasok, 8 oras. Pero may salitang overtime. Sino dito araw-araw nag-overtime? Wala, that's not normal. Pero bakit nag-overtime ka? Because you have that burden. Lalo na pag may pangangailangan ka. May mga bayarin ka para sa pamilya mo. Pero sino rito yung nag-overtime without pay? Usually, overtime with pay yan. So nakikita mo ngayon, kahit mahirap, hindi normal, pagtatrabahuhin ka pa rin, dapat 8 oras lang Pero hindi, 12 oras pa nga Yung iba nga, 24 oras pa. Bakit? Because after this, nakukuha ko yung kailangan. May magandang result na ito. Are you following?
Pag may burden. Pag may pasanin. Ganyan ang isang donkey. Pansinin niyo ang donkey. Kahit bundok aakyatin. Kahit may pasan-pasan yan. Ganyan ang isang donkey. Kahit may mabigat na dala-dala, hindi nagre-reklamo yan. Kasi alam niya yun siya. A burden bearer. Hindi pinipilit yan. Hindi mo kailangan parang kabayo, hatawin mo. Hindi na hinahataw ang donkey. May kusa yan. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Kailangan pa bang hatawin yan? Yung bang kailangan pang dumaan sa problema? Kailangan pang dumaan sa pagsubok? Para ano? Panginoon, eto na po ako. Kailangan pa ba na may ganon? Hindi naman dapat eh. May kusa ka lang. Amen? Sino rito itinulad sa kabayo? Kailangan pang hatawin para tumakbo. Diba mas maganda na yung kahit walang problema? Ito po ako, Panginoon. Lagyan mo ako ng pasa. Kaya, ang mga donkey, sila yung inaasahan paakyat ng bundok. Sila. Yung bang, ang aakyatin ay bundok, tapos may mga daladalang gamit, ang gagamitin nila donkey. Hindi naman pwede sa aso yan. Hindi pwede sa pusa. Hindi pwede sa daga o surot. Hindi mo dyan pwede ipapasan yan. Sa donkey talaga. Donkey. Kasi ang donkey, burden bearer yan. Kahit mabibigat yan. Ngayon, kung sino ang may burden, yan ang aasahan mong gagawa. Amen? Kaya sa totoo lang, ang Kristiyanong mapanalanginin, sunurin niyo. Pero ang Kristiyanong walang panalangin, yan ang nagiging masukay. Madaling magreklamo yan pag hindi ka prayerful. Tingnan mo na yung katabi mo, prayerful ba yan? O nagre-reklamo muna bago mag-pray. Ha? Ano ba mga ganito? Yung lagi na lang nahihirapan ang nakikita. Ang hirap namang humayo, pastor. Ang hirap mag-share ngayon. Ang hirap mag-disciple. Ang hirap mag-invite. Ang hirap dumalo. Ang hirap magbasa ng salita ng Diyos. Ang hirap mag-devotion. Ang hirap manalangin eh. Laging pakiramdam mo, pinipilit ka pa. Lagi ang pakiramdam mo, pinupuwersa ka. Lagi ang pakiramdam mo, pinipressure ka. Bakit? Ang totoo, nakapagburden kasi. Sa tao may burden kahit gaano kabigat yan, gagawin mo yan. At hindi ka magre-reklamo. Imbis na magkaroon ng pasanin, ang tingin mo, pabigat. Hindi ka malagyan ng pasanin ni Lord. Tingin mo, pabigat. Alam niyo, sa panahon ni Moses, nang lusubin sila ng kaaway. Yung mga kaaway nila, hindi pangkaraniwan. Yung mga Amalekites, mga espiritista yan. Gumagalaw sa mga ganun. Bad spirit practices. Namakailan lang sa tennis court, may nakakwentuhan ako ganyan. So, sila raw yung grupo na mind, sabi niya, pastor, pag sinalina namin ang energy yan, kayang papakan na hindi mababasa. Tutugtungan namin yan. Hindi mababasa. Energy, sabi niya.
Alam niyo yung newspaper? Dyaryo. Pag sinalinan namin, ball. Pag sinalinan namin ng energy, patutungtungin namin hanggang 4 na tao sa newspaper. At bubuhati namin ang newspaper. Hindi masisira. Aangat ang 4 na tao. Sabi ko, matindi yan ah. Hindi mo gamitin sa tennis, lagi kang talo. Sabi niya, hindi totoo yun. Sabi ko, sino founder niya? Nasaan? Sa India. Kasi dyan sa India, maraming ganyan. Agima. Kaya yung Dragon Ball, totoo yun. Gumagano ng power. Chum! Ang bad spirit na yung mga mangkukulat. Alam niyo ba may kakilala akong mangkukulat? I'm not joking. Kilala talaga ako. Alam yung kwento niya sa akin. Isang totoo na kaya namin pahirapan at saktan ng isang tao. Isang araw daw, merong nag-hire sa kanya para kulamin yung kapwa businessman niya. Kasi naglalaban sila. So, hindi na to. Natatalo na siya sa isang businessman nito. Sabi niya, kulamin mo nga yan. Binayaran siya ng 30,000 value. Sa panahon natin ngayon, mga nasa 300,000. So, sige, no problem. Sabi niya, kinulang niya. Ang hawak ko niya yung malikang maliit. Tapos marami raw siyang seremonya na. Sa madaling araw niya tinitira yun. Kasi daw madaling araw, diyan kumikilos ang masasamang espiritu. Tapos tulog ka. Tapos nung tinignan nung nagbayad sa kanya, yung kalaban niyang businessman, lalong gumiginawa. Lalong gumiginawa. Pinalikan niya yung mangkukulam. Sabi ko siya, kulamin mo. Oo, bakit? Lalong gumiginawa eh. Hindi, dagdagan mo na 10,000. May mangyayari na. So, ginawa ko, 40,000. Kinulam niya ulit. Wala pa rin niya. Curious siya. Sapagkat tanging ito ang hindi tinatlan ng kulang. Kaya siya mismo pumunta. Siya mismo pumunta. Tinignan niya kung bakit hindi tinatlan. And he found out he is a Christian. Hindi doon natapos ang kwento. At yung mangkukulam na yan, naging pastor. Naniwala siya na mayroong Diyos na totoo, na mas makapangyarihan sa lahat. Totoo po, may mga pinagmasasamang espiritu. So sa Bible, andyan na yan mga Amalekites. Diyan nag-ooperate. Kaya alam ni Moses, hindi ito physical battle. Spiritual battle ito. Kaya tinawag na si Joshua yung kanyang pinuno sa kasundaluhan. Sabi niya, Joshua, halika, may paparating na mga kaaway. Iba ito. Salubungin niyo. Pero tandaan mo, Joshua, ako, si Aaron, at si Hur, aakyat sa burol. Tandaan mo to, Joshua, habang nakataas ang aking kamay, mananalo kayo. Hindi dahil ikaw ay isang mandirigma at magaling na mandirigma, at hindi rin dahil sa mga magiging sandata ninyo. Magtatagumpay kayo dahil nakataas ang aking 2 kamay. Pero kapag bumaba ito, natalo kayo. Okay. Sunod si Joshua, hinarap ang mga Amalekites. Si Moses, si Aaron at Hur, umakyat sa burol.
So sinimulang itaas ni Moses ang kanyang dalawang kamay. Anong sabi? Habang nakataas, nagwawagi sila Joshua. Si Moses that time matanda na talaga. Kaya unti-unting nangalay ang kamay ni Moses. Kaya pala, isinama si Hur at Aaron. Kasi pwede naman siya mag-isa. Sanay siya noon, pumuntang mag-isa dun sa bundok para kausapin ng Diyos. Pero this time, nagsama siya ng dalawa. So dumating yung time na bumababa na ang kamay ni Aaron at ni Moses. Siyempre, nung magbigay ng instruction si Moses, naririnig ni Aaron at Hur yun. Alam nila yon. So nung nakita nilang bumababa yung kamay, sabi nga ni Aaron, teka muna, hindi pwede bumaba yan. Matatalo sila Joshua. Patay tayo niya. Kaya ang ginawa ni Aaron na nasa kaliwa, itinaas na mataas ang kamay ni Moses at hinawakan hanggang manatiling nakataas. At ganun din sino nandito? Hur. Tinaas din niya yung kanang kamay. So nanatiling nakataas ngayon ang kamay ni Moses. Tapos pinaupo pa nila. Dumating ngayon si Joshua. Sabi ni Joshua, Bossing, mission accomplished. Napatay nilang lahat ang mga Amalekites. Bakit? Yun ay resulta ng panalangin ni Moses. Bakit? Hindi siya physical battle. Spiritual battle yun. Kaya ang ginawa ni Moses as a leader, alam niyo, dinala niya ang battle sa spiritual realm. Lifting hands signifies that they are praying to God. Tandaan niyo yung agila at snake. Pag naglaman, sino nakapanood sa mga YouTube niya? Saan tinatalo ng agila ang snake? Hindi sa ground. Territory ng ahas yan eh. Malakas ang ahas sa ground. Pero ang agila, mahina dyan. Intindihan niya? Saan malakas ang agila? Sa itaas. Kaya ang ginagawa ng agila, dinadala niya ang laban sa itaas. Kasi doon siya magwawagi. When it comes to spiritual battle, hindi tayo sa ground. Hindi sa physical. Kaya pala sabi ni Pablo, ang sandata natin, hindi sandata ng makasanglibutan. Ang sandata natin ay may kapangyarihan ng Diyos. Kaya nagwagi sila Joshua sapagat ang laban na yun ay spiritual. Resulta ng panalangin. Sa buhay natin, hindi lahat labang pisikal. Lalo na bilang mga Kristiyano. The Word of God says, we do not battle against flesh and blood. Sino ang totoong kaaway natin? Principalities, spiritualities, mga masasamang espiritu, sila ang kaaway ng mga Kristiyano. Spiritual battle. Kaya hindi pwedeng walang prayer sa buhay natin. Dahil ang labanan, spiritual battle. Kaya meron tayong prayer on top of the hill. Every morning via Zoom, 4:30 a.m. to 5 a.m. Why? Because I do believe what the Bible demonstrates. Habang tayo ay nagpe-pray. Life is a battle. Our family. Lumaharap yan sa labanan. Ang asawa mo, ang mga anak mo, lumaharap sa labanan yan. Naniniwala ko, ano bang hindi mo ipanalangin, bukas na pintuan sa kaawayan. But prayer is a shield. Protection natin yan. Na makatitiyak tayo habang ako ay nasa ibabaw ng burol at nananalangin, magwawagi ang
ano bang ipanalangin ko? Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya ang problema, di ba? Yung mga oras na kung saan masigla ang masasamang espiritu, tulog ka. May kaaway tayo. Alam niyo ba ang kaaway natin hindi natutulog? Hindi nagpapahinga. Kaaway natin hindi natutulog, pero ikaw, tulog. Ang kaaway natin hindi nagpapahinga. Ikaw, puro pahinga. Paano ka mananalo sa kaaway? Are you following? Sabi mo sa katabi mo, gising-gising. The Bible says, let us not give the devil a chance. Wag na wag natin bibigyan ng pagkakataon ang demonyo. Bakit? Talunan na siya. It's been defeated by our Lord Jesus Christ on the cross. Kaya wag niyo nang bibigyan ng pagkakataon yan. Sabi mo sa katabi mo, winner ka na. Ang tanong, yan bang katabi mo may burden niya? Sa palagay. O ikaw, may burden ka ba? Sa sarili mo, pwede mo. Sa pamilya mo, syempre meron. But we're not talking about yourself. We are now talking about this vision and mission. May burden ka ba sa mga nasisirang ibang pamilya? May pasanin ka ba sa mga taong talamak sa vision? Nagkakaroon ka ba ng may pasanin ka ba sa mga kabataang walang direksyon ng buhay? Mga tambay? Nasa mga illegal na droga? Kaya tayo ngayon, meron tayong youth camp. Kaya lang wala tayong pasanin sa mga ganyan. Wala sa atin po. Daanan mo lang yan. Kaya tayo, meron tayong family camp. Kakaroon sila ng program on July. Adopt a young people. Diba, hindi ka naman young people, di ba? Pero may pasanin ka ron eh. Pwede kang tumulong. 1,000 per head. Sabi, Pastor, sagot ko isang kabataan. Sandi. Bakit? May pasanin ako. Mga future generation yan eh. Dapat habang nag-aaral pa lang, makakilala na talaga sa Panginoon, maglingkod na sa Panginoon. Kasi pagka-graduate niyan, pupunta yan sa kanya-kanyang karera nila. Yung iba, politician yan. Baka yung ibang mayor dyan, senator, congressman, artista, engineer, doktor, graduate na hindi Christian. Tumakbo sa politics. Walang takot sa Diyos. Kaya may korupsyon. Kung sa school pa lang, kabataan pa lang, kumilala na sa Panginoon, Christian na, pag-graduate niyan, pagpasok sa trabaho, Christian, may takot sa Diyos. Diba ang ganda, ang mayor mo, Christian. Ang vice mayor, Christian. Diba ang councilor, Christian. All the government, local officials, Christian. What will happen to our nation or city? Kaya lang, makakakita lang nun, yung may pasanin. Let us prepare the next generation. Amen? Talakpakan natin si Lord. Hallelujah. Alam mo, dito sa church natin, may pasanin ka ba sa mga hindi na dumadalo? May pasanin ka ba sa mga hindi na naglilingkod dito na mga nawawala na? May pasanin ka ba? Affected ka ba sa mga hindi na dumadalo sa atin? Oh, you don't care as long as you are here. Bakit ganon? No burden. Walang pasanin. Ganyan sinisira ni Satanas ang bawat isa. Ano yun? Ganyan sinisira ang sipahan. Tanggalin ang intercession. Anong intercession? Pagmamalasakit sa kapwa. Sige, sarili mo na lang. Okay lang yan. Pero yung iba,
tatanggalin niya yan. Para ano? Kanya-kanya pa rin tayo. At pag kanya-kanya tayo, humihina ang simbahan laban sa kaaway. Are you following? Kaya pag hindi talaga tayo lumuhod, walang pwede. Bakit? Doon ka nang lalagyan ng Panginoon ang pasanin. Kaya, mangyayari yan dahil walang pasanin, walang gawain. Walang gagawa kasi yung gagawa lang, yung may mga pasanin. Pero pag walang pasanin, hindi gagawa yan. Pero kapag lumuhod na yan, doon nagkakaroon ng burden niya. Kaya may gagawin. Pag may gagawin, may mangyayari. Amen? Kaya yung iba, nakalungkot. Religious spirit, hindi Holy Spirit. Religious spirit, mga kapatid. Pero ito yan, yung ayaw ng mga pasanin, yan ang mga religious. Remember sa Bible, yung mga Pariseo, mga religious people, ni daliri ayaw masayaran. Mga religious people yan. Pero yung nagtataglay ng Holy Spirit, burden bearer yan. Magkakaroon ng pasanin. Now, pag ikaw, religious spirit ang nagtataglay sa'yo, tinataglay mo. Ito yan. Dahil ayaw mo ng pasanin, ang gusto mo lang, padalo-dalo lang. Kaya ako dyan, pastor, nandiyan naman ako. Ha? Pakinig-kinig ka lang. Nakikinig ka naman eh. O kaya naman, pakanta-kanta ka lang. Kaya pag walang problema, dadalo. Walang problema, makikinig. Kakanta pag walang problema. Sasayaw-sayaw pa yan. Pangiti-ngiti pa yan. Pero pag tinapuan na ng problema at pagsubok yan, then ang taglay mo ay religious spirit, not the Holy Spirit. Kumbaga, nawawala eh. Pag may problema na, pag may pagsubok na, pag nahihirapan na, bakit gano'n? Wala kasing pasanin. Diba sabi, pag may pasanin, nagagawang magtiis. Naintindihan niyo, mga kapatid? Bakit mahirap? Because there is a burden. Ngayon, wala bang masama sa pasayaw-sayaw? Pangiti-ngiti. Padalo-dalo. Wala namang masama doon. Ito lang ang problema. Hindi nakapagpapatumba ng kaawayan. Sige, sayawan mo ang demonyo, partneran ka pa niya. Ngitian mo ang demonyo, ngingitian ka rin yan. Ay pagbasa ka ng Bible, di mo naman ipinamumuhay. Kahit si Satanas, kabisado, salita ng Diyos eh. Kahit demonyo, may paniniwala sa Diyos. Ang problema na lang sa kanya, hindi siya sumusunod sa Diyos. Kaya tayo, kung naniniwala lang tayo pero hindi tayo sumusunod, wala tayong pinagkaiba sa demonyo. Kaya nangyayari, puro argumento. Ang nakikita lang natin pag walang pasanin, listen to this. Pag walang pasanin, ang nakikita, puro problema, pero walang solusyon. Puro problema nakikita mo, wala ka namang maibigay na solusyon. Di ba mas maganda nakikita mo problema, pero may binibigay kang solusyon. Kaya nangyayari, tayo-tayo ang nagtutumbahan, hindi ang kaaway. Baka pwede namang sa pagsunod sa Panginoon, ang kaaway naman ang patumbahin natin, hindi ang isa't isa. Tumba na ang kaaway, pinababangon pa natin eh. Kung may nagiging problema man tayo sa isa't isa, pag-uusapan natin para mag-isaayos at hindi mawala sa ayos. Huwag nating isaayos ang kaaway, huwag natin siyang ihanda. O, sandali lang ha. Oo,
ihanda namin. Mag-aaway muna kami. Pag kami nag-away na, you go. Kaaway ata, inaayos natin eh. Kapatid. Are you still there? Huwag natin papwestoy ng kaaway dito. Huwag natin bibigyan ng pagkakataon ng kaaway. Jesus says, I came to destroy all the works of the devil. Let us not allow the devil to destroy all the works of God. Kaya kung tayo ay mag-aayos sa isa't isa, mawawala sa ayos ang kaaway. Siya ang magugulo. Sa Bible, mapapansin ninyo, sa tuwing susugod ang mga sundalo ng Diyos, pagdating nila ron, patay na lahat ng kaaway. Bakit? Ang sabi ng Bible, ginugulo na sila ng Diyos. Sila ang nagugulo. Kaya sila nagpapatayan. Nagbabasa ba kayo ng Bible? Kaaway ang nalilito, hindi tayo. Sila ang nalilito. Sila ang natatakot, hindi tayo. Sila ang nangangamba, sila ang nag-aalala. Sa tuwing darating ang mga anak ng Diyos na sinasamahan ng Diyos, natatakot ang mga kaaway. Kaya kapag marunong manalangin, kaaway, wala na siyang maluloko. Hindi makakapanira. Hindi siya makakapangalat ng espiritu ng pagkakahiwa-hiwalay. Pagkos mapapanatili natin yung pagkakaisang ginawa ng Holy Spirit. Bakit nawawala ang pagkakaisa? Pag ikaw ang nasunod. Ang problema sa atin, iba-iba tayo ng gusto. Gusto ko to, gusto ko yan. Walang pagkakaisa talaga yan. Pero bakit tayo nagkakaroon ng pagkakaisa? Hindi galing sa atin, sa Holy Spirit yon. Ang Holy Spirit na nagbibigay ng unity. Sabi doon, sikapin ninyong mapanatili ang unity. Anong ibig sabihin? All of you, because there is only one Holy Spirit, just depend on the Holy Spirit. There is unity. Wala kanya-kanyang agenda. Only the agenda of God. There is only one. Kaya nga sabi, one God, one Lord, one faith, one purpose. Kaya isa lang ang nagiging resulta. Hindi rin nalilito ang mga hindi Kristiyano sa atin. Ang problema sa atin, iba-iba tayo ng resulta. Bakit si ano? Bakit si ano? Ba't si ano? Ganon. Pare-pares kayo tumatala dyan Ba't iba-iba resulta? Are you getting it? Kapag hindi marunong manalangin, walang burden. Kapag walang burden, walang gagawin. Sana ngayon 2024, simula ngayong 2022, mag-refocus ka. Mag-engage ka sa prayer. Palakasin mo yung buhay panalangin mo, kapatid. Maging handa tayo ngayon 2024 dahil may vision and mission na ang door of it. Amen? At ang panalangin, nagbubunga ng burden. Ang panalangin may burden. Nagbubunga ng mga gawain. Kaya dapat, sabi mo sa katabi mo, mag-pray ka. Dadalo ka sa mga gawain may mga panalakinan. Prayer on top of the hill. Yung gising ang kaaway. Ikaw naman, gising ang kaaway. Ikaw tulog na tulog. At tapasin niyo si Jesus, anong susi niya? 3 o'clock in the morning, praying. Kasi starting 3 o'clock, dyan gising ang kaaway. Masasama. Malakas. Kaya pansin niyo mga espiritista, saan buhay na buhay? Starting 3 a.m. Diyan sila nagpa-practice ng mga gawain nilang masama. Yung tulong ang lahat. Si Jesus 3 pa lang. Pray. Isang araw si Jesus naghanap ng donkey. Sasakyan niya kasi ito papasok ng Jerusalem.
sinunod ng mga alagad, sabi ng Panginoon, may 2 donkey dyan, mag-ina. Ang kunin nyo, yung anak, wag yung nanay. Ngayon, kung ikaw ay masaliksik sa Bible, pwede mong itanong yun. At hindi nanay ang pinakuha ng Panginoon. Baka mas matatag-tatag sakyan yun. Eh bakit batang donkey ang pinakuha? Saan pa ba kayo? So pwede mong itanong yun. That's how you meditate the Word of God. Lord, bakit bata? Hindi nanay. Pwede kang sagutin ng ganito ng Holy Spirit. Si anak, yung nanay, iba-iba ang burden mo. Ang dami ng pasanin mo. Ito kasing bata, first time na ito, na ang unang magiging papasanin niya, ako. Si Jesus. Ibig sabihin, dapat pala ang pangunahing burden natin ay yung burden ni Jesus. Kaya lang ang mga nanay, iba burden. Burden yan, pasanin yan, asawa niya. Ano pa? Mga anak niya. Ano pa? Mga makakain. Tama? Yung mga burden yan, ng mga nanay, mga bayarin. Kaya sabi ni Jesus, huwag na sila, iba burden yan. Huwag na yung bata, first time ito. Magandang lagyan agad ng tamang burden. Now, God is looking for a donkey. Are you the one? Ano ibig sabihin nun? Do you have the burden of the Lord Jesus Christ? Kailan mo kaya magiging burden ng Panginoon? Sino dito ang may pasanin o burden sa ating simbahan? May pasanin ka ba talaga rito, kapatid? Kasi pag may pasanin, may gagawin. O puro na lang pang sarili ang burden natin? Kailan kaya magiging burden ang binangonan? Kailan kaya magiging burden ang mga kapitbahay? Kailan kaya natin magiging pasanin yung mga katrabaho natin na makakilala rin sa Panginoon? Kailan mo magiging pasanin yung mga barkada mo? Yung mga classmates mo? Yung school? Yan ang burden ni Lord eh. Kaya siya naparito. Matinding pasanin ang pinasan ni Lord. I'm just looking for a donkey to be a burden bearer. Mahirap mangyari ang vision and mission ng walang burden. Wala tayong gagawin dyan. Kaya dapat lahat tayo unang-una involved sa intercession. Praying for others. Number 2, how to become a burden bearer? Ano yung number 1? Through intercession. Diyan mo tatanggatin yan. Number 2, through intimacy. Lahat ng ministry na ginagawa nito, resulta yan ang calling natin. Ano yun? Intimacy. Yung pagiging malapit na relasyon sa Diyos. Sabi ng iba, may nakakarinig ako. Lahat naman tayo may relasyon sa Diyos. Paliwanag mo ka sa akin yung Pastor Kim. Hindi, ang ibig lang niya sabihin na intimate relationship, yung magkaroon ka ng malapit na relasyon sa Diyos. Mahalaga yan. Sa vision and mission, huwag tayong malilito. Wag. Ang una pa rin sa lahat, si God. Ang priority mo pa rin, si Lord. Huwag tayong malilito dyan, mga kapatid. Pangalawa lang ang ministry. Hindi inuuna ang ministry o sino pa man o anumang gawain. Ang una pa rin, si Lord. To receive that burden,
Dapat malapit ka kay Lord. Ano ibig sabihin ng malapit kay Lord? Ano ibig sabihin ng intimacy? Yung aware ka lagi na sinasamahan ka ni Lord. Amen? Are you aware of that? Kasi nakakalimot tayo dyan. Isa mo, tagal mong namumblema sa problema mo. Nakalimutan mo, kasama mo si Lord. Kita mo, nagpasya ka kaagad. Nagdesisyon ka kaagad. Bakit? Nakalimutan mo, kasama mo si Lord. Yan ang problema sa atin. Pero pag talagang malapit ang relasyon mo sa Diyos, hindi ka makakalimot. Because you are aware. Kasama mo ang Panginoon. Hindi ka nag-iisa. Pansinin niyo si Samson. Kilala niyo si Samson? Kaya siya naging malakas. Hindi dahil sa buhok. Simbol lang yon ng pagiging Nazarite. Nang ibig sabihin, siya ay nakatalaga sa Panginoon. So bakit siya naging malakas at nagdaglay ng ganong kalakas? Alam niyo kung bakit? Sabi ng Bible, dahil sinasamahan siya ng Panginoon. Kaya dumating ang Delilah. Yung spirit of deception. Yung panlilinlang, panloloko, pang-iinganyo sa mali. Seducing spirit. Deceiving spirit. So alam natin, we know the story, di ba? Bandang huli, ano nangyari? Bumigay din si Samson. Nung gumising siya, akala niya, malakas pa rin siya. Pero nung huling gising niya, nang sumigaw si Delilah, Samson, gising, nandyan ang mga kaaway. Nung pipigtasin niya, hindi niya na magawa. Kasi akala niya, may lakas pa siya. Akala niya, sinasamahan pa rin siya ang Panginoon. Pero totoo, humiwalay na sa kanya si Lord. Bakit? Nagkasala. Pero, Samson pa rin siya. Wala lang pagsama ni Lord. Samson pa rin siya. Bulag nga lang kasi pinulag siya. Samson pa rin siya. Kalbo nga lang kasi kinalbo siya. So, Samson pa rin siya. Kaya lang, nakakulong na. Saan? Sa kampo ng kaaway. Pero Samson pa rin. Yun nga lang, wala lang pagsama ni Lord. Alam, Kristiyano na Kristiyano ka pa rin. Di ba naman pwedeng tanggalin yan? Pero wala lang pagsama ni Lord. Christian. Pwede nga, leader ka pa rin. Pwede nga, member ka pa rin ng praise and worship team eh. Pwede nga, nagtuturo ka pa rin eh. Pero, wala nang pagsama nila. Ilang kayang Kristiyano ang ganyan kaya? Yung walang intimate relationship with God. Paano mo magiging puso ang puso ni Lord kung malayo ka sa Kanya? Gusto mong maging puso ang puso ni Lord? Eh dapat malapit ka kay Lord. Sa iba nga, ganito, di ba? Kung sino lagi mong kasama, yun ang nakakamukha mo. Tingnan mo yung katabi mo, di ba? Lagi mong katabi, magkamukha na ka doon. Yan ang lagi mong katabi. Subukan mong tabihan lagi si Lord. Magiging kamukha mo si Lord. Ang ibig sabihin, kung anong interest ni Lord, interest mo na rin. Kung anong gusto ni Lord, gusto mo na rin. Kung anong pangarap ni Lord, pangarap mo na rin. Ang matindi, kung anong pasanin ni Lord, nagiging pasanin mo rin. Di ba pag isang tao naging malapit ka? Pag may problema yan, nagkakaroon ka na rin ng pasanin. Tinutulungan mo na rin eh. Pero kung wala kang pasanin dyan, tinutulungan mo. Relasyon. Wala tayong malapit na relasyon. Pagkaraniwan na tinutulungan natin, yung meron tayong malapit na relasyon. Bakit? Doon tayo nagkakaroon ng burden. Ang tanong ngayon, gaano ka kalapit kay Lord? Or you are like Peter from a distance? Nung
tinakip ang Panginoong Kristo, patanaw-tanaw na lang si Pedro. Sabi si Jesus, oh, di ba kasama kong yung kasama? Napasok na rin. At di ba isa sa kanila, hindi ko kilala yun. Parang ganyan. Pag malayo talaga tayo, pag may mga problema, nagsubok, umaharap tayo sa mga ganyan, parang hindi natin kilala si Lord. Are you still there? May nagsasabi pa ngayon, ba't ba ako nakatamutan na ngayon? Bato-bato, tamaan ay magbago. Maganda yung ganun, tinatamaan ka ba? Mahirap yung manhit ka na. Mas mahirap yun. Amen? Intimacy with God. You become like Christ. Yung puso niya, nagiging puso. Kaya ano nangyayari pag wala ng presence si Lord? Puro physical na. Puro physical. Wala ng spiritual. So, ang puro concern mo ngayon, pang-physical. Wala ka ng concern sa spiritual kasi kay Lord yun eh. Bakit? Wala nang pagsama. Kaya kahit yung kagustuhan mo sa mga bagay patungkol sa Diyos, nawawala na yun. Malayo na. Christian pa rin. Leader pa rin. Worker pa rin. Pero wala nang pagsama ni Lord. Sa pagsunod sa pinagagawa ng Diyos, tandaan natin, maraming tilailan darating. Ano yun? Yung maglalayo sa'yo sa Diyos. Para ano? Mawala ng pasanin. At mabuhay ka na lang puro sa sarili, sa sarili, sa sarili. Di ba masama yun? Kung hindi lang sa sarili. Hindi para rin sa iba. Dahil yun, naparito si Lord para sa lahat. Namatay si Lord para sa lahat. Mabuhay din tayo para sa lahat. Amen? Yun nga lang, yung may mga intimacy lang kay Lord. Kaya sa vision and mission, habang nagpapakumbaba tayo, sasamahan tayo ng Diyos. Amen? Doon tayo nagtatagumpay. Palakpakan natin si Lord. And last, how to become a burden bearer. Ano yung number 1? True intercession. Number 2, intimacy. And number 3, true interaction. Ano ibig sabihin niya, mga kapatid? Tandaan nyo, sa intercession, anong tinatanggap mo? Burden. Sa intimacy, anong tinatanggap mo? Presence ni Lord. Awareness of His presence. Alam mo, kasama ko si Lord. Hindi ako nakakalimot. Sinasamahan ako ng Panginoon. May problema? Kasama ko si Lord. Kaya kong gawin? Kasama ko si Lord. Mangyayari? Kasama ko si Lord. You are aware of that. Pero sa interaction, anong tinatanggap mo? Ministry. Nagiging katuwang ka ng Diyos. Nagkakaroon ng pakikipagtulungan. Sadyang pinili ng Diyos na makasama tayo at makatuwang sa kanyang plan. Kaya niyang gawin ang lahat on His own. But He decided to use our lives. Because you are a living testimony to others. Paano ka binago ng Panginoon? Magagawa rin yan sa iba. Nagiging kasama ka sa mga gawain. If you have a burden, nagiging kasama ka sa gawain. Nabibigyan ka ng mga gawain. Hindi yung, oh, hayo ka, ayoko. Oh, magturo ka, ayoko. Oh, mag-guide ka, ayoko. Oh, ganda ng boses mo, kumanta ka, ayoko. Hindi ka mabigyan ng gawain. Bakit? Walang pa!
pasanin. Hindi ka maging bahagi ng gawain. Walang pasanin eh. Pero may mga burden, nagiging katuwang sa gawain. Sa mga simbahan na maitatayo sa tulong ng banal na Espiritu, kailangan ng mga manggagawa. And Jesus says, harvest time. You pray to the Father. Panalangin pa rin. Magpadala ng mga manggagawa. Kapag burden bearer ka, nakakasama ka sa mga gawain. You give time for the ministry. You give your talent for the ministry. And even your treasure for the ministry. Bakit? May burden. Hindi ka papayag nang hindi kasama dyan. May youth camp, may burden ako sa mga kabataan. Sige, ano po maitutulong ko, Pastor? Sasama ako sa gawain. Kukunin ko. Anong burden? Is that the burden of the Lord?